Kung kumpleto na, magantay lang tayo ng go signal kung pagpo-proceed na ba tayo sa Villamo para deploy na tayo kung saan man na makakatulong lalo na sa Myanmar. Nakahanda na ang mga kawani ng Philippine Army na ipapadala ng pamahalaan bukas sa Myanmar. Kabilang sila sa 90-member contingent ng Pilipinas sa Myanmar. Ipawang miyembro ng 525th Engineer Combat Battalion ng Philippine Army. Kanina, inabutan pa namin na inihahanda nila ang kanilang mga gamit na dadalhin. Yung mga gamit namin is specialized siya for collapse structure, search and rescue. So meron kami dyan mga hydraulic cutter, spreader, meron din kami mga dalang rotary rescue para makapag-breach kami sa mga collapse structures para maabot namin yung mga pasyente or yung mga kailangan na iligtas sa loob. Bukod sa Philippine Army, 3 ang kasama mula sa Office of the Civil Defense. 11 mula sa 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force. 10 miyembro ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Unit. 10 rin mula sa Metropolitan Manila Development Authority, 14 sa pribadong sektor at 32 kawani ng Department of Health. Ang iba sa kanila ay dati na ring na-deploy sa Turkey noong 2023 nang tamaan ito ng 7.8 magnitude na lindol. Bukod sa manpower, mayroon din silang generators at sariling supplies gaya ng pagkain at gamot. Isa sa mga tinitignang problema na posibleng masalunga ay ang lawak ng pinsala. Nakakailanganin muna ang heavy equipment bago makapasok ang mga rescuer. Most probably is yung sa laki ng pinsala na nadulot. Kung hindi kakayanin ng tao, mas mapapatagal or kakailanganin pa ng mga heavy equipment bago makapag-utilize yung mga manual na trabaho ng tao. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.